Bali dito ma'am, meron tayong data dito. Galing sa Shopee. Okay, hindi sa akin tong data pero may nag-donate lang ng sample data ng Shopee. Ngayon, dito natin makikita yung ano yun. Bali orders data to orders 8. Dito nilalagay yung orders data sa 1, tapos sa 2, yung mga completed. Tapos, pag okay na yan, pupunta tayo dito sa number 3 para i-process step 1, step 2, step 3. Mabilis lang po siya. Pag pinindot tong yung step 2, mag-generate po siya dito ng GLS data. Tapos, pag yung number 3 naman, pag pinindot isang beses lang, tapos mapupunta na siya dito. Bali, ito na po yun. Okay? Nasa non-bat pa lang po tayo niyan, kaya ganito yung receipt niya. Okay, 1, 2, SI number 3, 4. Okay? Pero pwede po natin yan iyan, no? Kung halimbawang nag-resibo na kayo ng mga nakaraang araw, pwede po tayo mag-start dito kung anong date. Kaya dito tayo mag-start, halimbawa dyan. Mag-start tayo ng SI number 500, okay lang yan. Okay, nasa 500 na. Itutuloy lang niya yung mga nakaraan, hayaan na natin yan. Ando ko lang po, ando ko lang. Pinakita ko lang na ganun, pwedeng ganun. Tapos kapag sa VAT naman po, pagkakaintindi ko lahat nire-resibuhan, pipindutin ko lang itong VAT button, tapos magko-convert na siya ng VAT, lahat re-resibuhan niya. Meron pa akong hindi dito na-adjust. Hindi ko na na-adjust dito yung iba. Pero mabilis lang yun. Hindi ko pa kasi natanggal itong mga various customer. Sa VAT lang ginagamit to, number 6, number 11, okay? Ito yung mga various sana. Pero konting edit lang yan. Okay? Bali lahat nire-resibuhan niya kahit magkano, kahit 95 pesos, 35 pesos, re-resibuhan niya. Okay? Tapos dito po natin makikita yung receipt. Okay? Pag dalawa yung in-order, dalawa yung lalabas. Okay? SI number 27, dalawa yung order. Sa isang customer lang, ito yung pangalan. Bali ito yung address. Quantity, bali ito yung total. Yung discount po, kapag may nilagay kayong discount sa platform nyo, lalabas din siya dito. Tapos yung total amount, nilagay ko lang siya dito para mas visible siya, hindi na kayo lagi bumababa. Okay? Tapos yung discount, ito rin siya. Tinaas ko lang po dito para makita nyo. May button tayo dito para tataas yung number. Hindi na tayo magta-type dito. Okay? Next. Bali ito yung order ID. Meron din tayong dashboard dito. Hindi ko alam kung applicable sa inyo. Naka-design kasi ito for 8% o kaya non-BAT 3 million. Okay, may dashboard din tayo dito. Bali ito yung gross remaining. Ito yung to settle. Tapos naman yung mga settled na. Okay. Meron din tayo dito data na tawag dito. Parang helper lang ng generator natin. Sinasabi niya kung anong data yung kailangan nating i-upload, kung anong date range, okay? Pero yung kailangan lang po ninyo, receipt lang, di ba? Dito muna tayo. Bali, i-adjust ko lang ito. Mabilis lang naman to. Okay? Binigyan ko lang po kayo ng preview. Tapos kung halimbawang meron kayong shop na non-BAT, click ko lang yung non-BAT. Tapos babalik na siya sa normal. Okay? Loading na ng kaunti. Okay? Bumalik na siya sa dati. Yung nire-receivean niya dito yung mga 500 pataas, saka pinagsasama niya sa isang araw yung mga pinagsasama-sama niya yung mga below 500 sa loob ng isang araw. Okay? Ito, merong nag-order 1,000 pesos. Kaya niresibuhan niya separate. Ito naman yung various. Dito, hanggang dito muna po.